Nakakagulantang po mga kaistorya ang mga lumabas na balita ngayong araw. Ang totoo, sunod-sunod po ang mga nakakagulat na mga balita na hindi mo inaasahan. Kagaya po ngayon mga kaistorya, bumaliktad na po yung mga Maleta Boys. Anong klaseng bumaliktad, Juan Historiador? Abay, binawi na po nila yung mga sinabi nila sa kanilang sinumpaang salaysay. Ang nakakagulat po doon mga kaistorya, ang sabi nila ay hindi daw po sila ang gumawa noon pong sinabi nila sa kanilang sworn affidavit. At ito pa, sila daw po ay pinangakuan umano ng malaking halaga ni Attorney Levy Baligud. Aba, ay naku, ano kayang sasabihin naman ito nung kabilang kampo mga kaistorya? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paki-share po mga kaistorya at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. O umpisahan ko muna po dito sa balita po ni GMA News 20 minutes ago. Ang nakalagay po dito? Exclusive. Binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na naghatid sila ng malimaletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Actually, meron pong interview, exclusive interview sa kanila ang mainstream through Maris Umali po ng GMA News. Kinuha ko yung ilang bahagi ng interview niya mga kaistorya. Medyo inedit ko lang para hindi tayo makopyright, para pasok tayo sa fair use of copyright. Kung mapapansin niyo ay medyo kulay green po ito, saka medyo may kunting echo. Pagtiyagaan na po ninyo, ito yan, i-play po natin ha. Gusto lang po namin mag-recant po ma'am at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay dagdag kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya... Aba bakit kaya? Gusto na daw nilang mag-recant, ibig sabihin magbawi nung kanilang mga sinabi. Bakit? Tad-tad daw po sila ngayon parang makaso o banta sa kanilang buhay. Anyway, ituloy pa natin. Pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin ng mga salaysay namin. Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na namin. Binabawi po namin lahat yung mga salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin. So, sinumpang salaysay namin. Hindi totoo yung mga sinabi nila sa mga nauna nilang sinumpaang salaysay. Ang linaw po nun, ituloy pa natin. Doon sa sa salaysay namin, sa unang salaysay. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Naku, yun na nga. Sino ang gumawa ng sinumpang salaysay nila? Kung hindi sila ang gumawa nun, ano yun? Scripted? Diba, mga kaistorya? Okay, tuloy natin. Una kasi dyan may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit ko sa ginawa namin na joint affidavit ko. May malaking pera na pinangako sa kanila. Ang lit nun, kung tutuusin. Gaano ka pa halimbawa mabubuhay katagal sa mundong ito? Ay kung ang ipinangako lang sa kanila ay halagang kahit hindi na sila magtrabaho sa loob ng 2 taon, paano halimbawa kung masira naman ang buhay nila, makasuhan at makulong sa loob ng 2 taon o higit pa, mas malaki palagay ko yung mawawala sa kanila, lugi, Paano na yan? Ang dami na pong gumawa ng balita na yan, mga kaistorya, at ang dami ng mga nag-react dyan. Meron pa nga yan nakuha ko pa nga po mga kaistorya, yung kopya ng kanilang sinumpang salaysay ngayon yung bago na sinasabi nila na sila mismo umano ang gumawa. Babasahin ko medyo maliit lang ito pero pagtiyagaan po ninyo mga kaistorya. Kung makita ninyo dyan sa screen babasahin ko na lang para hindi kayo mahirapan magbasa. Sinumpang salaysay ni Rose Bert Makasasa Waupan
Ako si Robert Makasasawa Upan, Pilipino, nasa 8 gulang, naninirahan sa San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Matapos makapanumpa ng naayon sa batas ay nagpapahayag at nagsasalaysay ng mga sumusunod. Una, ako po ay napilitan lumagda at magpatunay ng mga kasinungalingan sa isang sinumpang salaysay na ginawa at pinilit sa akin ng isang nagpakilalang abogado ng ombudsman pero hindi siya nagbigay ng pangalan o ranggo. Ayon sa mga nakasaad doon, ako raw ay na-assign na mag-deliver ng mga pera sa maleta habang ako'y nagtatrabaho bilang security ni Kong Zaldico. So, yung gawa-gawa lang yung ano nila noon, base sa sinasabi nila, yung mga nauna nilang sinabi. Pangatlo, hindi po totoo yung mga nakadetalye sa sinumpang salaysay, bagamat inaamin ko na ito'y pinirmahan ko. Noong mga panahon na iyon, ako po ay sinabihan na ako'y sasampahan ng maraming kaso at ikukulong ng matagalan kung hindi ako makisama at pumirma sa nakahandang dokumento. Kailangan daw itong sinumpang salaysay, kadugtong ng mahalagang investigasyon na hindi naman ipinaliwanag sa akin. Ikaapat, sa kabila nito, ang pinagmulaan po nito ay ako'y sinaman sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Kong Elizalde Zaldico. Panglima, ito na yung sinabi kanina sa balita. Pinangakuan kami ni Attorney Baligud ng malaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. Ganon? Totoo kaya yun? Ang nakakatawag ng pansin dito, ito yung dahilan kung bakit sila bumawi ng salaysay nila, itong pang 11. Alang-alang sa katahimikan ang seguridad ng pamilya ko, kinakailangan kong ilabas ang katotohanan tungkol sa sinumpang salaysay. Umaasa ako na ito na ang pinakamabuting paraan para matahimik na ang buhay ko. Hindi ko po nilagdaan ng mapayapa ang sinumpang salaysay na hawak ng ombudsman. Malaya ko pong nilagdaan itong affidavit noong araw ng Agosto 4. 6 ngayon Huwebes. So, Martes? Oh, di ba mga kaistorya? Ingat kayo ha, wag po kayong basta-basta muna mag-judge mga kaistorya ha. Mahirap hindi pa natin alam kung ano talaga doon. Ang nakakagulat dito, biglang baliktad Ay paano yun? Marami nang naniwala sa mga nauna nilang sinabi. Tapos ngayon bigla nilang binawi. O di paano? Di safe na si PBBM. Di ba? Karagdagang balita. Idagdag ko na lang, mga kaistorya. Kasi gusto ko lang itong puntuhan at gusto kong bigyan ng linaw. Itong post ng PDP laban. Ang sabi nila, mga kaistorya, base dito sa illustration nila, tungkol ito sa confidential fund ng Office of the President. Isa publiko ang bilyong confidential funds ni BBM na nagkakahalaga raw po, mga kaistorya, ng 871.3 million pesos confidential fund daw po ng PNP, AFP. Ng PNP at saka po sa AFP ay 1.8 billion pesos at ng Office of the President na 4.5 billion pesos a year. Teka lang Pwede kaya yun? Uubra kaya yun? Mamaya, yung thoughts ko sa bagay na ito. Basahin ko muna yung caption nila. Isa publiko ang bilyong confidential funds ni BBM. Naglabas ng reaksyon sa social media si dating PACC Chair Greco Belgica kasunod ng pagdinig sa impeachment kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Binati ni Belgica si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpayag na maisa publiko ang confidential funds ng OVP. Ngunit hinamon din itong gawin ang kapareho ng confidential funds o sa confidential funds and intelligence funds ng iba pang tanggapan ng gobyerno. Ginoong Pangulo, binabati kita sa pagpapabukas ng 612.5 million pesos na confidential funds ni VP Sara. But in the pursuit of truth, transparency and justice, bakit hindi mo i-authorize ang pagsasapubliko ng intel at confidential funds ng PNP na 800 so on and so forth? Ito lang. Ito yung thought ko dyan, mga kastorano. Hindi obra. Hindi pwede. Magiging national concern po ito. National security ang malalagay sa alanganin dito. Maiisa panganib, mga kaistoryan Iyon pong binabanggit nating kaligtasang panlahat ng buong Pilipinas. Napakadelikado po kung isa sa publiko iyan ng Office of the President. Hindi yan kagaya ng binabanggit na
Confidential Intelligence Fund ng Office of the Vice President and the DepEd as well nung siya po ang secretary po, si VP Sara ano, ng DepEd. Kasi alam niyo mga kagaya niyan, meron po tayong mga kaistoryang suliranin ano, ho, sa makakaliwang grupo. And worst, may mga suliranin po tayo sa China. May suliranin din po tayo mga kaistorya sa terorismo. Ano ho? Kaya hindi po pwedeng isa sa publiko yan. Malalagay sa panganib ang kaligtasan at kabutihang panlahat ng sambayan ng Pilipino. Kasi alam nyo, napakaraming security agencies po na hawak ng Pangulo ng Pilipinas. Kagaya niyan, unang-una na Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and of course, yan pong sa Anapolcom, sa ilalim po mga kaistorya ng DILG, ano ho. Nandyan din po mga kaistorya yung National Security Council at saka po yung National Intelligence Agency natin, ano, yung NICA. Nandyan ang Department of National Defense, ang AFP. Lahat yun, kung isa sa publiko mo ang Confidential Intelligence Fund ng Presidente, naku, napakadelikado nun. Hindi po yung ganun kasimpleng usapin. Ano ho, maganda lang sa pandinig, pero napakadelikado po nun. Ano ho, just my 2 cents, ano ho, mga kaistorya. Anyway, hanggang dyan lamang po. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like para po malaman ng atin pong mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Pasensya na. Edit and upload lang muna ako ngayon. Hindi ako makapag-live stream kasi ako po ay binanatan ng pangit na serbisyo po ni Converge. Actually, 6 days na po kaming walang internet. Since Saturday, July 1, wala na po kaming internet. Naku naman, Converge, buo ang ibinabayad ko sa inyo. And worst, doon sa 6 na araw na yun, ang laki, napakalaki nang nawala sa akin. Naku naman, paging Converge, pakiayos naman po, 3 beses na po kaming tumawag sa inyo. Nagpadala lang once ng technician pero hindi rin naman po inayos. Tiningnan lang, then umalis din. Tapos sabi, babalikan daw. Bukas. Wala, di naman bumalik. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas. Salamat po.